Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon dito na video dahil napakaganda ng content ng video na to. Courtesy sa atin ng isa sa mga vlogger sa labas. Maraming salamat sa vlogger na ito. At maliwanagan tayo sa mga itong balita tungkol dito sa Iran at sa kanilang napakarami, siguro halos milyon siguro na daming missiles ang nandyan sa 30 underground city sa Iran. 30 underground city, malaking underground yan, kaya nga tinatawag na underground cities. Sa 31 provinces, 30 pala ka probinsya ang merong underground city. Isa doon ang Isfahan. Pero ang Isfahan ay kumpleto kasi. Yun yung pinakamalaking underground city, ang Isfahan. Kaya binumba siya ng napakalaking penetrating bomb na bunker buster ng Amerika. Kaya sumabog nung kamakalawa, di ba? Ang laking pagsabog sa Isfahan. Ngayon, ang hindi alam ng Iran, akala nila na itong ginawa nila na mga bunker, na malalim na mga underground city, na ang lalim pala niyan ay 90 meters eh. Kasi alam ng Iran na ang bunker buster ng Amerika ay aabot sa 60 meters deep. 60 meters ang maabot ng bunker buster. Kaya ang mga tunnel ng Iran ay nilaliman nila. Umabot ng 90, ibig sabihin mayroong pang 30 meters na clearance para hindi guguho yung kanilang tunnel kapag binumba. Ngayon, ang hindi alam ng Iran na pwede ring may technique din ng Amerika, kasi di ba tatlong klaseng bomber yon. Mayroong Stratofortress B-52 na may lulan na mga maliliit na bomba na may bilang 2,000 ang kargada ng B-52s eh. 2,000 pieces of itong hindi penetrator bomb yun, hindi GBO, hindi bunker buster, pero mga malalaki rin na bomba na kayang pumulbos ng mga building. Kaya the first layer of the ground, ang mag-clearing niyan ay ang Stratofortress B-52. Kapag may mga building doon ay pulbos yun. Ngayon, yung Lancer naman, Lancer bomber, ay ganun din ang dala niya. Malalakas na bomba, merong penetrator, at yun ang unang mag-penetrate, parang bungkalin niya yung lupa ng mga bomba. At kapag medyo malambot na, yun na yung B-2 Spirit na may dala-dala na 2,000 pounds o bunker buster bomb. B-2 Spirit, stealth yun, hindi yun makikita, hindi ma-detect. Death from the sky, death from the above ang tawag ni Higset. Imagine 2,000 pounds of solid bomb sa sabog, 2,000 pounds. Napakalaki niyan. At aabot yan sa 60 meters. Kaya yung layer sa ibabaw, wala na, di ba? Pulbos na yun, durog na yun, nabungkal na. Kaya kapag binumba ng B-2 Spirit, papasok na yung missile doon sa yung bomba niya, penetrate na talaga sa lupa. Kasi na-clear na yung ibabaw ng dalawang bomber eh. Ganun pala. Kaya pala tatlo yung magkasabay na yan kapag nagbomba. Panghuli ang B-2 Spirit, yung may dala ng bunker buster bomb na GBO bomb ang tawag. Kaya wala talaga. Sabi ko nga, parang basketball na barangay team, liga sa barangay versus NBA player. Walang kapanapanalo talaga, mga kababayan ng Iran. Yung mga makikita nyo na mga vlog na nagsasabi talo na si Trump, yun ay mga trolls yan ng Iran. Yan ay mga karamihan dyan ay Indian channel. Nagsasabi na talo si Trump, umuwi si Trump, talo si Trump. Tapos pinapagita nila, mayroon pang mga lumilipad na missile, marami daw. Wala na nga eh. Pilay na talaga, talo na talaga eh. Meron pa kunti-kunti na sasabog na missile,
Pero hindi na katulad noon na salbo, sunod-sunod. Kaya ito ang video atin panoorin, mga kababayan. Napakagandang ilustrasyon ng video na to. Magandang pagkagawa. Kaya maraming salamat sa may-ari. Iran built its biggest advantage underground. Now that advantage may be turning into a trap. Multiple assessments describe Iran's missile cities and Ito, underground nakita headquarters niyo as ito ang laki-laki sealed ng off. underground city. Ito kasi ay piniplex nila noong last year pa, bago binumba ang Iran. Pinapakita nila to sa buong mundo para matatakot ang Amerika. Hindi nila alam na paghahanapin ng Amerika ang mga tunnel na yan. Ba't kasi pinapakita? Kaya nga meron tayong mga ano ngayon mga footage. Dahil talagang piniplex ito ng Iran noong 2025. Na Amerika, tumingin kayo, kumpleto na kami, missiles namin, libo-libo. 30 underground cities, punong-puno ng mga missile yan, mga tangke digira, nakatago dyan, eroplano, sundalo. Ang hindi nila alam, gumawa sila ng sariling hukay, sariling libingan. Kapag nasara ang entrance sa exit, putulin ni Trump ang electricity, putulin ni Trump ang daloy ng tubig. Anong iinumin nila doon for 1 month sa ilalim ng tunnel? Di ba? Ihi nila, mauubos ang ihi. Kaya, magiging skeleton sila doon sa loob, tinatawag na living dead or walking dead. Maglalakad sila na kalansay na sa gutom. O ito, balik tayo sa video. Entrances hit, exits buried, surface support destroyed. And if the estimates are right, as many as 200,000 to 300,000 personnel could be stuck inside Iran's underground network at the exact moment the country needs those units to operate. Here is the nightmare. A third of the force cannot move, cannot launch, cannot resupply, cannot evacuate. Ayan, so tama Iran nga, spent yung sinabi 40 ko years na 40 preparing for this years scenario. na ginawa yung mga tunnel na yan. 40 years na inimbak nila ang mga missiles, mga eroplano. Pero anong silbi niyan? Meron nga yan, pero natabunan na sa ngayon, hindi na makakalabas. Anong silbi niyan? Di ba? Parang nagbaon lang sila ng milyon-milyon na halaga ng mga kasangkapan At yung mga sundalo na nandyan sa tunnel parang naghukay ng sariling libingan. Ano ba klase? Dahil sa kaduwagan, dahil duwag. Kung magkipaghira ka, lumabas ka. Di ba? Gumawa kayo ng mga interceptors ng Iron Dome na katulad ng Israel. Bakit magtago kayo sa ang lalim-lalim na tunnel? Kaya tuloy kapag nalaman kung nasaan ang entrance, isara yan, bombahin. Kung ako, buhusan ko pa ng konkrito yung entrance tsaka exit para hindi na makalabas talaga. Kung ako lang after na mabumba, pabuhusan ko pa yun ng konkrito. Saan sila lalabas? O sige, hukay pa nga kayo. Sabi ko nga, para kayong mga karaykay. Ang karaykay, kapag tinabunan mo yung butas, nilagyan mo ng bato, hindi na makalabas yung karaykay. Patay na yun. Kaya ganito yung mga karaykay dahil duwag kung matatapang, bakit hindi lumabas? Karaykay Pagkatapos magpaputok ng missile, atras ka agad yung truck, tago doon sa tunnel. Andin isara nila yung yung entrance, camouflage, para hindi makita ng jet fighters. Wala talagang mga utak, no? Sabi ni Trump, ibalik ko kayo sa Stone Age. Doon kayo nababagay. Sabi ni Trump yan, Natatawa nga ako, sabi ni Trump, I will send you to the Stone Age period where you belong, sabi ni Trump. Okay, balik tayo sa video. Corridors, launch pads, depots, and command centers buried 80 to 90 meters deep. The plan was simple. Stay hidden, surface briefly to fire, disappear again. But that plan had a fatal flaw. The moment a launcher surfaces, it becomes a target. And in this campaign, aircraft and drones were reportedly waiting overhead 24 hours a day, 7 days a week. Ang mga drone, hindi lang may satellite pang Amerika na ginagamit, nakatutok dyan
sa lugar na yan ng Iran. At kapag mayroong Karaykay na lalabas na may daladala na missile, automatic na mamarkahan yon sa GPS. Mayroon na kagad GPS yon. Di ba? Kahit isara pa nila yung entrance, nakakamuflage, alam na ng GPS. Alam sa GPS ang location. Kaya bombahin lang yun gamit ang GPS. Di ba? O sarado. Sarado ang entrance, hindi na makakalabas yung Karaykay na may daladala na missile. Ianong gamit ng mga missile ang dami-dami kung hindi makakalabas na, mga kababayan. Ngayon, kung i-repair nila yan, merong mga backhoe o bulldozer, makikita yan sa satellite. Bombahin na naman yan, sabi ni Trump. Noong una, na-repair nila yung pagbomba last month sa Ispahan. 2 bomba lang yung hinulog 10 lang yun Ni-repair kagad nila. Pinabayaan naman ng Amerika, pinabayaan lang. Ngayon hindi na, kapag i-repair nila, bombahin na naman nila muli. Kasama yung mga backhoe, bulldozer, excavator, sasabog yun. Kaya wala na talaga. Kaya pasalamat tayong mga Pilipino kay Trump, babalik ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. After 2 weeks, babalik yan, sabi ni Trump. Ang problema dito sa Pilipinas, itong mga negosyante natin, halimbawa sa bigas, kung ang bigas ay 80 na ang kilo, hindi na yan bababa. Yung gasolina naman natin, bumaba na sa international market, sa Pilipinas, hindi pa rin. Dahil sa mga putragis na mga negosyante na to. Pero kung may kuko ng agila talaga ang gobyerno, merong bakal na kamao, bakit hindi mapakulong yung mga negosyante na yan, lalo na sa gasolina at sa bigas? Kapag ganun na mura na sa international market, ang gasolina at mga pagkain, andin sa Pilipinas mataas pa, bakit hindi natin masugpo yan? PBBM, yan ang bantayan mo. Yung mga presyo na yan, kapag babalik ng itong tunay na presyo ng mga gasolina, babalik na, bababa na. And then, ang gasolina natin sa Pilipinas, alam na natin na style yan na hindi na yan bababa. Kapag 80 na, 100 na 100 na ang litro dito sa amin ng gasolina. Hindi na yan bababa. Lulundag ako sa building kung bababa yan kaagad. Hindi, manatili mo na yan ng 1 buwan, 2 buwan, sa ganyang presyo kasi sasabihin nila na, uy, old stock kasi ito sir, old stock. Binili namin tumahal pa. Pag maubos to, tsaka namin ibenta yung mura. Pero bakit nang nagkagiras sa Iran, kinabukasan tumaas kagad ng mga presyo ng gasolina. Old stock din yun Di ba? Kaya napakawalang hiya. Sana marami ang kinulong para naman makabawi tayo. Okay, balik tayo dito sa video. For that exact moment, on February 28, 2026, the equation For that exact moment, on February 28, 2026, the equation reportedly flipped in days. Instead of tunnels protecting Iran's forces, tunnels began locking them in. The core claim is blunt. The underground network turned into a death trap because entrances and exits, its lungs and doors, were attacked systematically. So this is not just bombs hitting Iran. It is Iran's ability to fight from underground, possibly being shut down. Iran's tunnel strategy was never just one site. It was doctrine. Mountains carved into corridors, missiles, launch pads, ammunition, and command nodes underground. Some reporting points to CSIS assessments 29 to describing at 30, least 20 to sabi ko noon, 30 large 31, underground missile bases. 30 lang pala ka underground bases. At tinagurian niya ng mga underground city kasi sa bawat probinsya yan ng Iran ay meron silang project sa bawat probinsya na underground city, which is kasing laki talaga yan ng syudad. Na kumpleto doon, merong mga hangar ng eroplano, merong sa mga missiles, merong quarter ng mga sundalo. Ang problema nga lang, makikita ang entrance Paglabas ng Karaykay, ng truck, ng mga sundalo, makikita yan sa satellite at sa mga Reaper drones ng Amerika. Kaya, i-GPS ka agad yun.
markahan sa GPS, kahit tabunan pa nila yon, kahit i-camouflage, naka-GPS na bombahin na lang yon, sarado. At kapag ni-repair nila muli, bombahin na naman. Nako. Kaya nga, nagukay sila ng sariling libingan. Panalo sana sila kung hindi yan makikita ng Amerika. Ipalibasa, walang mga utak Hindi nila iniisip na mayroong satellite, mayroong repair drone. 24/7 lumilipad yung mga drone, nag-i-spy sa kalangitan. Saan ba ang utak nitong mga Iranian na to? Hindi makukuha yan ng underground. Yung underground na yan, panahon pa yan ng World War II. Wala pang satellite. Ay hindi na yan pwede. O kaya anong masasabi nyo dito mga kababayan sa palpak na proyekto ng Iran na mga underground cities na naubos ang pera ng Iran dahil lamang dyan 40 years in the making at trilyon-trilyon dolyar ang ginastos dyan. Kaya naghihirap ang mga mamamayan sa Iran. Paki-comment na lang sa ating comment section down below. Ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang at sa aking mga avid followers. Maraming salamat. Ako'y saludo sa inyo. God bless us all. Love and peace, not war.